Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Jorono? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Ayan nga po ang pag-usapan natin ngayon, reaction update PH. Mantakin po ninyo. Diretsahan na po itong si Senator Kong Dante Marcoleta na gisahin itong DPWH. Mantakin po ninyo, may project na naman tapos galing na naman daw dito ang pera sa DPWH. Kanino ba galing yan? Pera ho ng taong bayan. Diba mga kapdi? Tapos, ang mahirap pa dyan, ang pinagtayo ang lupa, hindi naman pala po pwedeng patayo. Ngayon, itong DPWH, mga kapdi, hindi na ho alam kung ano ang ikukwento o idadahilan dito kay Senator Kong Dante Marcoleta kung saan mga ka-update nagisa ho talaga ang mga ito. Mantakin po ninyo, ang daming project, ang daming pwedeng ipagawa, diba? Nauna pa ang mga ganyan na illegal pala, samantala itong mga flood control kung ano etc etc hindi ho nila magawa. Kaya naman hindi nakakapagtaka na magsialis sa pwesto yan o mga sibak ang pwesto ng mga taga DPWH. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Kong Dante Marcoleta. Makikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito. Yan, totoo po yan mga kapatid. Pera nga ng taong bayan, pero sino ba ang nakikinabang? Sino ho ba ang nakikinabang? Tulad na lang na sinabi nga po ni Senator Kong Dante Marcoleta, ang nakikinabang lang dyan mga kapatid ay ang mga opisyal na may hawak talaga sa budget ng pera at netong administrasyon ngayon. Diba? Diyan ho na pupunta ang bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pera ng mga mamamayang Pilipino at sila lang ang nakikinabang. Mantakin po ninyo, ilang taon na nakalukulok itong si BBM. Ano ba ang magandang balita na napatupad na? Ano ba ang magandang balita na nagawa nyo sa taong bayan? Yung shabu mga kabdi, drugs, kalat-kalat. Diba? Kalat-kalat. Mga kriminal, kalat-kalat. Takot na ang mga Pilipino. Sumugal lang sila dito kay Marcos Jr. kasi alam po nila na akala nila mapagbabago nila ang Pilipinas. Pero
ang katotohanan. Nalulugmok na naman tayo sa kahirapan, di ba? Lumulubog tayo sa utang, mga ka-update. Yan po ang katotohanan dyan. Ngayon, yung mga anak natin, yung mga darating pang apo, pag tumanda pa tayo lalo o pag nagkaedad na tayo, sila po ang magmamana sa utang ng Pilipinas. Ganun po ang katotohanan dyan. Na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po Sa Makatwid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating gobyerno. Lalong-lalo po of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganun din po si Yusek Ador Canlas. O di ba? Ano pa ba nakakapagtaka dyan? Siyempre, mga ka-update, sila-sila rin talaga ang gustong lumuklok o para magkapangyarihan dyan sa DPWH. Ngayon, yung pondo ng bayan, hindi na ho natin alam kung saan nila dinadala. Dahil mga ka-update, wala namang ho nagagawang proyekto na maayos ang ating bayan sa pagluluklok nga nitong si Marcos Jr. Di ba? Malaki na po ang utang natin, dumadagdag pa. Tapos, yan na lang ang inaasahan ng mga Pilipino sa DPWH, ang mga budget na wala makakatulong kahit na lang sa flood control, wala pa rin mga update. O ngayon, yung mga tulay na nasira, di ba? Isinisisi pa nila sa mga dumadaan. Hindi nila isinisisi sa mga engineer na nagpatuyo dito upang i-check ulit. Nang sa gayon, malaman natin kung safe pa ba o hindi. Diba? Common sense lang yan, mga ka-update, na common sense lang ho yan. Dapat mismo mga engineer, architect ang tumitingin dyan sa mga tulay na nasisira. Kasi mantakin po ninyo yung truck lang na dumadaan. Yung truck na yan, nakikipagtrabaho lang. Arawan lang din yan. Iniintindi din dapat natin yung mga kalagayan yan. Hindi yung isisisi natin sa mga dumadaan. Dapat ang may alam yan, yung pinakautak na nagpagawa o ang humahawak na engineer or architect. Di ba? Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo.
babagsak po talaga yung Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming Thank you, salamat Your po. Honor. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Before we give the floor to distinguished lady from Ilocos Norte, I just wanted to manifest, Mr. President, that in the time I attended the hearing conducted here in the Senate last Congress, napakalinaw po, Mr. President, 1.19 billion na ginastos sa Kabagan Santa Maria Bridge, nag-collapse less than a month after its opening. But even before its completion, Mr. President, 390 million was spent on retrofitting. Ang retrofitting dapat gagawin mo pag nagagamit na ho nagamit na yung proyekto. Hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. At yung retrofitting expenses ay gobyerno ang gumastos. At pinakamahalaga, Mr. President, last but not the least na gusto kong sabihin at i-manifest lang. Mr. President, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cause ng collapse. Kasi dun sa records, technical reports, and yung timeline of events na sinabmit po dito sa Senado during the hearing, napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente. Dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it mattered. Just put that on record. Mr. President, I now move that we recognize Senator Amy Marcos to interpolate our Senate President Pro Tem. So move, Mr. President. Senator Amy Marcos recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. Ang mga ka-update, narinig nga natin po segmented, yan lang talaga ang tumama sa sinabi niya sa lahat ng pamamalakad o paglalakbak niya dyan sa Senado. Yan lang ang tumama, mga ka-update, ha. Totoong hindi nga kasalanan ng loaded truck yun. Preventable nga ang disgrasya o aksidente kung chinecheck talaga ng mga architect o engineer ang daanan iyon. Hindi yung isisisi mo o itutulak mo na naman dito sa driver na gusto pa nilang kasuhan Talagang nakakapanggigil, nakakapanlumo. Ang tanong ko ay nakikipagtrabaho ka lang, minimum ka lang. Tapos isisisi sa'yo dahil dumaan ka sa daanan naman talaga ng mga sasakyan. Di ba? If Senator Jinggoy Estrada will allow, there are a few questions from the Ilocano Bloc and the Solid North to which this bridge should belong. My privilege, Yes, I cannot overemphasize how important this bridge would have been and the decades during which the people of the Solid North awaited its completion. It's an essential, concrete manifestation of the unity of the Northern peoples, Rangtay to Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Hindi siya pangkaraniwang tulay na kumbaga dalawang bayan, dalawang lungsod, dalawang probinsya. Ito ay talagang binubuo ang dalawang rehiyon. Napakahalaga dalawang rehiyon na kung tutuusin ay ilan sa pinakamahalagang agricultural producer ng ating bansa. Number 1 ang Isabela sa corn at parating nasa itaas sa bigas. Ganon din ang Cordillera kung saan nagmumula lahat ng gulay. Kaya itong tulay na ito napaka-importante hindi lamang para sa Solid North, ika nga, kundi para sa buong Pilipinas, sa buong Luzon, na umaasa ng pagkain mula sa Region 2 at sa Cordillera. Nung bumagsak ito, noong February 27, 5 buwan nang nakalipas, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. Ngayon, nagtataka kami kasi maraming pangalan na lumilitaw na pagkataas-taas na pwesto, kulang lang sa sekretary. Andito yung mga USEC, andito pa yung ASEC. Bakit sa report na unang binigay sa amin
Ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired. Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Raul Asis, Yusek, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa? Comprehensive final report. Yan dapat ang iniimbestigahan ng Senado, hindi yung confidential funds ni VP Sara. Magkano po ninyo, may tayo dyan nakasulat. Tapos magkano yung budget? Magkano yung budget? Billion, trillion. Di ba? Yan po ang mahirap sa gobyerno ngayon ni Marcos Jr. Kasi alam po natin mga ka-update, gusto talaga nilang mapalayas si VP Sara sa pagka-vice presidente. Nang sa gayon, pag na-impeach nga naman siya at natalo siya o sakali man, wala ho. Hindi po siya makakatakbo bilang presidential candidate sa 2020. Yun po ang gusto nila. Mapilay agad ito si VP Sara, mapatalsik. Kaya ito ngayon, ito dapat talaga iniimbestigahan ang DPWH kung saan napupunta ang totoong pera ng kaban ng bayan. May Navarro, Abiki, Ocampo, wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Higit sa lahat, wala na sa department. Bakit ganon? Aling report dito? Maraming salamat sa iyong katanungan, Mr. President. I can only surmise, Mr. President, na talagang baka meron ho silang kino-cover up, meron ho silang tinatakpan ng mga opisyales ng DPWH. Kaya yung mga nabanggit niyong mga pangalan, lahat po yung mga pangalan niyan ay mga retirado na Yun na nga DPWH. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan bilang ASEC, bilang USEC ng DPWH. That's why I can only surmise na talagang meron ho silang na tinatago o kino-cover up. Meron bang whitewash tayong napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay noong Pebrero. 5 buwan na. At walang mabigay na comprehensive na report. Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. Tapos yung maliliit na tao tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sinong direktor lamang ang pinupunteriya. Sino ba itong mga direktor na to? Na tulad nga ng sinabi ninyo, retirado, yung iba na transfer pa sa DHSUD, tapos kung saan-saan na. Abay, ba't ganon? Samantalang yung nabanggit ninyo, halimbawa si Asek Canlas, hindi ba na-promote pa yan sa USEC? Ba't nagkaganon? Well, hindi ko po masasagot yan at siguro dapat tanungin yan ayun namumuno ng DPWH pagdating ng committee hearing kung sakaling i-refer to sa appropriate committee, siguro kailangan natin tanungin kung bakit nangyari ito na nagiging involved sila dito sa pagbagsak ng pag-approve ng gawain ng tulay at bakit pa sila na-promote ng secretary ng DPWH. I don't know if this is a presidential appointee. I do not have any idea. Pero kung secretary level lang yan, siguro pwede natin tanungin. Ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Kabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Kabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa amin parang yung timing siya yung pinarusahan. Mukhang siya yata ang pinarusahan. Pero hindi ko po alam dahil base sa aming investigasyon na nakalap ng aking tanggapan, hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Ang pinagtatakahan namin, 5 buwan na nga ang nakalipas, sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At yun nga, nakakalito kasi pa iba-iba yung report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? Siguro. Magpakatotoo sila, sister. Pag na-refer na po ito sa appropriate committee, halimbawa siguro sa committee ni Senator Marcoleta, sa Committee on Blue Ribbon, siguro pwede pa siguro patawag natin yung mga nabanggit ko mga opisyalis ng DPWH para sila po ang sumagot sa ating mga katanungan kung bakit
ilang linggo pa lang pagka nung nagawa yung retrofitting, nung nagawa yung tulay, bumagsak agad. Siguro, yun lang siguro na tangi ko masasagot, Ginoong Pangulo. So with that, thank you very much, Senator Estrada. And with that, I'd like to move that the privileged speech of the good senator be referred to the committee in Blue Ribbon, and a comprehensive report, a comprehensive and final report. Wag yung pa iba-iba at hindi binabanggit yung ibang pangalan. Maibigay sa mga senador once and for all para matuklasan kung pananagutan nga ni na Asek Bueno, Malaluan, Yusek Pipo, Cabral at Kanglas itong pangyayari na nakakalugmok sa aming lahat na umaasa lamang sa infrastrukturang maayos sa ating Solid North. Maraming salamat po. Yes, Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, at this juncture, may I respectfully move that we refer the privileged speech of Senator Jinggoy Estrada and all the interpellations and the manifestations thereon to the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. I so move, Mr. President. Is there objection? There being none, motion is approved. Mr. President, at this juncture, the good gentleman, Senator Erwin Tulfo, is also seeking the floor to deliver his privileged speech. May I move that he be recognized, Mr. President? Senator Erwin Tulfo is recognized to deliver his privilege speech. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues of this august chamber, today I rise and take the floor on matters of personal and collective privilege concerning a growing and deeply troubling issue in one of the most environmentally rich and biodiverse provinces of our country, Palawan. In the highly urbanized city of Puerto Princesa, I have received reports and personally witnessed how waterways such as rivers, creeks, and canals there have been diverted, piped over, or outright buried beneath roads and commercial properties. The consequences are already visible. Urban flooding and severe siltation of surrounding coastal. July 19, 2025, Mr. President, Tropical Depression Christine forced the evacuation of 6,375 residents across 31 barangays in Puerto Princesa City due to massive flooding, underscoring the growing intensity of inundation in the city. And last February 10, 2025, heavy rainfall from an intertropical convergence zone, shear line, and low pressure area submerged 11 barangays of the city to chest or waist deep flooding, paralyzing infrastructure and requiring over 1,000 truck trips to haul floodwaters. These events demonstrate the critical importance of upholding legal safeguards against encroachment in vulnerable zones. Article 51 of Presidential Decree number 1067, or the Water Code of the Philippines, expressly provides that the banks of rivers and streams and shores of the seas and lakes throughout the entire length and within a zone of 3 meters in urban areas, 20 meters in agricultural areas, and 40 meters in forested areas along their margins are subject to the easement of public use in the interest of recreation, navigation, floatage, fishing, and salvage. No person shall be allowed to stay in this zone longer than what is necessary for recreation, navigation, floatage, fishing, or salvage, or to build structures of any kind. Additionally, the unauthorized obstruction of a river or waterway or occupancy of a river bank or seashore without permission is punishable under Article 91 of the Water Code of the Philippines. Mr. President, the continued presence of illegal structures is not only a blatant violation of our environmental laws, it is also an affront to environmental integrity and a ticking time bomb for the safety and welfare of communities downstream. Our laws are clear. It is the duty of the local government units, the Palawan Council for Sustainable Development, the Department of Public Works and Highways, the Department of Environment and Natural Resources,
and the National Water Resource Board to ensure the protection and upkeep of water system, not just for current use, but for future generations. If we allow this, Mr. President, not only are we setting a dangerous precedent, but we are also failing in our constitutional duty to protect the environment and uphold public interests over private gain. Therefore, I strongly urge the Senate, number one, to conduct an inquiry in aid of legislation to strengthen the existing relevant environmental laws and enforcement mechanisms. Two, direct the PCSD, DNR, DPWH, and DILG to investigate and submit a full report on the unauthorized structures obstructing waterways and natural drainage systems in the region, specifically identifying the persons responsible for building these illegal structures and public officials who are accountable for approving building permits for these illegal structures in the area. And finally, Mr. President, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or businesses, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. Palawan is a national treasure, Mr. President. Its rivers, springs, and creeks are not just part of its natural beauty. They are lifelines for communities, for agriculture, for ecosystems that sustain life. Let us not wait until the next flood, the next drought, or the next landslide to occur before we act, Mr. President. Thank you, Mr. President. I yield the floor. Majority Leader. Yes, thank you, Mr. President. Before this representation refer the speech of the good gentleman from Davao, may I just put into the records that we support the call of Senator Erwin Tulfo to look into this, and that indeed, Mr. President, this is a very pressing issue that we need to look into. Mr. President, the gentleman from Rizal and Tarlac, Senator Marcoleta, wanted to ask some questions. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is again recognized. Thank you very much, Mr. President. I understand my colleague would like to entertain a few questions. By all means, Mr. President. Thank you, Mr. President, Your Honor. I congratulate my colleague for delivering this speech, Mr. President, because I think we cannot undermine the importance of the measures in order to protect our rivers, our springs, and creeks and other tributaries. I just wonder, Mr. President, Your Honor, if you have come across an office called RBCO. When I went to Palawan, Mr. President, I called for a meeting with the LGU, with the PCSD, DNR. Yes, I've heard of it. Unfortunately, Mr. President, they did not show up that day. RBCO stands for River Basin Control Office, Mr. President. Tama po. I believe this is the lead government agency to implement any integrated project in regard to the management and development of river basins. We cannot complete the task of addressing problems regarding this issue, Mr. President, Your Honor, if we do not call this office. Ito po ay isang maliit na opisina naka-attach sa DNR. Ngunit ito ang hindi napapansin ng ating mga kababayan na siya ang merong mandato sa lahat ng ating mga ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive
measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang Palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ang napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Noted, Mr. President. Kaya po hindi rin nag-attend sa meeting itong RDCSO because RDSO kasi po hindi lang po kasi rivers sa pinag-uusapan dito, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po may representante po ang Department of Environment and Natural Resources tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi or ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or business, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President, Your Honor? Kaya nga po, Mr. President, tama po yun. Ito pong mga nangyaring disasters, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problemang ito ay ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa, and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan nangyayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Maging sa Metro Manila, ang pagtatayo ng mga istruktura sa mga ilog dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan. Kailangan po natin ng strict enforcement of the law. Kailangan po maimbestigahan ito, Mr. President. Kailangan pong magsagawa tayo ng isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o ahensya na namamahala patungkol dito para maiparating natin na ang pagtatayo po ng mga istruktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay illegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor, para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Majority Leader. Mr. President, the gentleman from Nueva Ecija and Camarines Norte, Senator Robin Hood Padilla, is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Yes, before I recognize Senator Robin Hood Padilla, Senator Erwin Tulfo wants to be recognized as the gentleman from Palawan. Senator Robin Hood Padilla Mr. President, thank you. Is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo at sa ating pinunong Mayurya. Happy birthday. Kung mamarapatin po ng aking pinsan, Senator Erwin Tulfo, kung maaari lang po ako makapagtanong. Opo, by all means. Senator, totoo po ba na diyan po sa Palawan
karamihan ng apektado po dyan sa inyong talumpati ay mga katutubo. Meron po bang mga katutubo na tinamaan dito sa sinasabi niyo po? Sa aking pong pag-iimbestiga, tayo po ay nagtungo doon 2 linggo na nakakaraan. Ang pagbaha po ay nangyari lamang sa kalunsuran. Wala naman po sa kabundukan at maraming salamat sa Panginoong Diyos at kay Allah na wala pong tinamaan ng mga ika nga katutubo.